Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ng Panginoon. So kaninang umaga magising ko, paglabas ko ng kwarto, napakalamig na. Hindi pa man December. So, ano ba yan? 24. So, sa susunod na Sunday po, December 1 na. Unti-unti na naman natin aawit. Unti-unti na naman po tayong aawit. Patungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoon. Paano tayo nagpapasalamat sa Kanya. Paulit-ulit po natin itinuturo, mga kapatid, na pagdating po natin ng langit, mga kapatid, hindi po tayo mawiwing lang doon na parang hindi natin alam ang gagawin natin. Pagdating po natin ng langit, bilang mga hinirang ng Panginoon, alam na alam po natin ang gagawin natin. Amen ba? Anong gagawin natin sa langit? Ayon sa tinuturo ng Biblia, ano pong gagawin natin sa langit? Nagpupuri. Wala na pong doon, maritesan. Wala na pong ibang pag-uusapan doon. Pag-uusapan lamang po natin doon ay ang kapurihan kung bakit natin sinasamba ang Panginoon. Kaya hindi po tayo magugulat pagdating po natin ng langit. Hindi po tayo parang hindi alam ang nangyayari. Tapos may biglang kakanta, purihin ang Panginoon. Pagpuri, bigla tayo nagulat na rin. Wala pong ganun sa langit. Ang lahat po ng makakarating ng langit ay nakaprepare. Nakaprepare kung paano po natin pupurihin at sasambahin ng Panginoon. Doon po tayo hinahasa dito sa lupa. Baka akala po natin meron pong ibang dahilan. Kaya tayo pinili ng Panginoon dito sa lupa. Baka akala natin merong iba pang purpose. No. We are made to praise Him. Amen? We are made to worship Him. So, pagdating po natin sa langit bilang mga hinirang ng Diyos, papupurihan po natin siya ng dalisay at malinaw na malinaw sa ating isipan. At pinupuri natin siya dahil, sabi ng susunod na kanta, dahil karapat-dapat siya. Okay? Karapat-dapat ang ngalan mo. Tinagalog natin yung kanta. Ano yung kanta na yan sa English? Paano yan? Worthy is your name, Jesus. Pinupuri natin siya dahil karapat-dapat siya. May pinaguhugutan po yung ating pagpupuri. Hindi tayo basta alalang dumating sa church, pinuri ang Panginoon, sinamba siya. No. Merong pinaguhugutan po yun. Dahil karapat-dapat siyang papurihan at sambahin. Naiintindihan po natin yun, mga kapatid. At bakit po siya dapat o karapat-dapat purihin? Sinagot naman po yun ng special number. Bakit siya karapat-dapat purihin? Sabi lang, oh, the blood of Jesus. Nasa niyo? Dito? Ayan. Oh, the blood of Jesus washes me. Saan ka hinugasan, kapatid? Anong hinugasan sa'yo na hindi mo kayang hugasan? Nagdumi ka. Nagdumi tayo. Naglamira tayo, nagtampisaw tayo sa dumi. Ang problema, hindi natin kayang hugasan ng sarili natin. Yan ang katotohanan. Kasi inaalam natin, bakit natin siya sinasamba, pinapupurihan? Kasi mga kapatid, hinugasan niya tayo. At ang pinanghugas niya, hindi basta-basta. Hindi tubig na naiigib natin, nabubomba natin dyan sa kung saan man yan.
Ang pinanghugas ng Panginoon natin, mga kapatid, ay ang sarili niyang dugo. Oh, the blood of Jesus washes me. At hindi lang siya basta nag-donate ng dugo. At pagkatapos niyang mag-donate, he is still at large. Nandiyan pa rin siya, paikot-ikot. Anyway, nag-donate na siya ng dugo. Hindi po. Hindi po gano'n ang storya. Ang pinanghugas niyang dugo sa atin ay ang dugong inimti. Lahat. Inimti ang kanyang dugo, mga kapatid. Pinubos ang kanyang mga dugo hanggang siya ay mamatay. Hanggang wala nang maipump yung kanyang puso. Hanggang wala nang mag-circulate sa kanyang puso. Yun po ang pinanghugas ng Panginoon sa atin, mga kapatid. The blood of Jesus shed for me, the blood of Jesus washes me. So, mga kapatid, kailangan na iintindihan natin ang ating pong kalalagayan bilang mga mananampalataya. Na hindi tayo basta pupunta lang ng linggo, magugulat, nag-aawitan yung nagtataas ng kamay yung iba, malayang nagpupuri at sumasamba yung iba, pero tayo parang, we are out of this realm, out of this world. Parang yung iba nagpupuri, yung iba nakikiisa sa heavenly host, sa sangkalangitan, nagpiprepare sa ating eternal work or eternal na gagawin para sa Panginoon. And yet tayo, hindi natin naiintindihan ang ibig sabihin ng pagpupuri. Hindi po pwedeng maging gano'n ang buhay ng isang mananampalataya. Kailangan naiintindihan natin ang ibig sabihin ng pagsamba. Ito yung isang bagay na hindi mo dapat ini-ignore habang nandito ka sa lupa. And that, because that is the only thing that God is preparing you, papunta ng langit. Yun ang isang bagay na kailangan sa ulado natin, naiintindihan natin. Dahil yun ang magiging nag-iisang dahilan bakit tayo makakarating ng langit. Because we know how to praise and worship our God. We praise and worship Him dahil karapat-dapat siya. Karapat-dapat siya dahil naiintindihan natin kung ano ang ginawa niya para sa atin. He washes us. Hinugasan ka niya, kapatid, sa iyong karumihan na hindi mo kayang gawin kailanman. Sinabi po natin yan, mga kapatid, dahil yan po ang ating pag-uusapan. Yan pong mensahe na binigay ng Panginoon sa atin. It will be a series of study or messages na binibigay ng Panginoon sa atin. So after we have studied the Unleavened Bread series, yung tinapay ng buhay, nag-travel tayo from Old Testament to New Testament, from Exodus to the book of John. Sometimes we use book of Matthew. After we have studied the Unleavened Bread series for these past few weeks, approximately 5 weeks po natin tinapos yun, we are now opening our study about the blood of the Lamb. Oh, the blood of Jesus washes me. Binubuksan po natin ang ating usapan ngayon, o ang mensahe ng Panginoon patungkol sa dugo, ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil dalawa po yan, habang inaalala po natin, we have done this Lord's Supper last Thursday. Habang inaalala po natin yung Lord's Supper, mga kapatid, may dalawang element po tayong tinatanggap doon. Yung isa yung the bread of life, at yung isa is the blood of Jesus. So we have studied about the bread of life. Doon po sa Unleavened Bread series po natin. Mga kapatid, at ngayon ay pag-aaralan natin yung dugo, banal na dugo, the blood of the Lamb.
continuing our message of the Passover, we are now talking about the importance, also the significance of the blood of the Lamb, its significance in God's dramatic plan of salvation in which He displayed in the Old and in the New Testament. Kaya, pabalik-balik tayo. Lalagari tayo. Exodus, papunta sa Gospel, papunta sa Exodus. Kasi tinitignan natin, ano yung sinasabi noon na nakatugon ngayon. Okay? Yung connection ng bawat isa. So, let us first read our text today, going back in the Old Testament, the typology of the blood of Christ, which we can see in Exodus chapter 12, verses 21 to 30. Exodus chapter 12, verses 21 to 30. Let us first read Exodus chapter 12, verses 21 to 30. Ayan po. Let us read. Basahin po muna natin, mga kapatid. Then Moses summoned all the elders of Israel and said to them, "Go at once and select the animals for your families and slaughter the Passover lamb. Take a bunch of hyssop, dip it into the blood in the basin, and put some of the blood on the top and on both sides of the door frame. Not one of you shall go out the door of this house until morning. When the Lord goes through the land to strike down the Egyptians, He will see the blood on top and sides of the door frame, and will pass over that doorway, and He will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down." Listen very carefully. Kung wala man kayong binabasa, listen very carefully. Nandiyan na, nakasulat na po dyan. Huwag niyong pababayaan, ma-out of focus kayo. Napaka-importante po na ating pong pag-uusapan sa mga sandaling ito. Huwag niyong hayaan ang kaaway ay parang ibon na biglang tutukain kung ano man yung seed na binibigay sa inyo ng Panginoon. Okay? Listen very carefully. Verse 24. Obey these instructions as a lasting ordinance for you and your descendants. When you enter the land that the Lord will give you as He promised, observe this ceremony. And when your children ask you, "What does this ceremony mean to you?" then tell them, "It is the Passover sacrifice to the Lord, who passed over the houses of the Israelites in Egypt, and spared our homes when He struck down the Egyptians." Then the people bowed down and worshiped. The Israelites did just what the Lord commanded Moses and Aaron. At midnight, the Lord struck down all the firstborn in Egypt. Hindi po madali yan, mga kapatid, ha? Pag nagbabasa kayo ng Biblia, itong verse 29, hindi yan madali. Hindi yan parang, okay, ganun pala nangyari, okay. Hindi po. Hindi po, mga kapatid, pag pinapanood niyo po yan, kung talagang nandun yung Holy Spirit sa inyo, pinapanood niyo yung scenario, kung ano nangyari ng gabi na yun, ay hindi po madali yun. Hindi po. Matinding po to. Naging killing po Egypt. Nagkamatay po yung mga dito. Yung mga panganay na anak na lalaki. I-imagine niyo, meron ka bang panganay na anak na lalaki? Meron ako, si Nico.
meron si Pastor Boyet, si Jeff, meron si Ate Cora, si Paulo, meron si Michelle, si Kyle, meron si Pastor Sonny, si Jeff, meron tayong mga panganay na lalaki. May imagine mo, kung wala ka sa side ng Panginoon, kung wala ka sa side ng Panginoon. So listen very carefully. At midnight, the Lord struck down all the firstborn in Egypt, from the firstborn of Pharaoh, who sat on the throne, to the firstborn of the prisoner, who was in the dungeon, and the firstborn of all the livestock as well. Mapatao, mapahayop, basta firstborn male. Mapatao, mapahayop, mapa-presidente na nanunungkulan na makapangyarihan, mapa-prisoner, or ang tawag sa prisoner, bilanggo, yung anak nila, pare-pareho, walang pinili ang Diyos. Wala. He is not a respecter of man. Kung sino ka man, walang pinili. And in verse 30, Pharaoh and all his officials and all the Egyptians got up during the night, nagising sila, and there was loud wailing over Egypt. Maririnig mo. Kasi bawat bahay may patay kung may anak silang lalaki. Maririnig mo. Ah! Napakalaki ng Egypt. Maririnig mo. Wala kang maririnig. Nakatahimikan doon. Maririnig mo. Ngawan. Iyakan. Pag pinapanood niyo sa inyong isipan, pag inaalaw ng Lord na mapanood niyo sa inyong isipan kung anong nangyayari that night, the Passover, hindi biro-biro. Nagngangaw-ngawan ang mga tao sapagkat patay, sabay-sabay, walang pinili ang lahat ng mga panganay na anak na lalaki ng mga taong wala sa panig ng Diyos. Pharaoh and all his officials and all the Egyptians got up during the night, and there was loud wailing in Egypt, for there was not a house without someone dead. It is a type of what will happen in the future kapag dumating na ang destroyer. Walang magagawa ang tao. Pag dumaan ng destroyer sa panahon na yun, mga kapatid, wala nang magagawa ang tao. Binigyan na siya ng sapat na panahon. Parang Egypt, wala nang magagawa. Sapat na ang panahon. Napakatindi na ng mga pinakita. 10 plagues. Miracles after miracles. Sapat na. Pagdating ng destroyer, walang magagawa ang tao kundi manangis. Sabi ng Biblia, mananangis na lang ang tao. Manganganit ang mga ngipin. Mananangis, pero wala nang magagawa. Sapagkat sapat na ang panahon na binigay ng Panginoon. So it is not a thing na we will take it lightly, na i-ignore natin, na i-reject na bahal. It is not. It's very serious matter. When we talk about the blood of Jesus Christ, na naging isang dahilan, bakit nalagpasan tayo ng destruction pagdating ng panahon na yon, kapag sinantabi mo yung binaliwala mo yung kapatid,
Matatapos ang panahon mo at wala ka nang magagawa kung yun ang naging decision mo sa buhay. Okay. Let us expose. Exodus chapter 12, verses 21 to 30. We will do it verse by verse, mga kapatid, para unti-unti natin maintindihan bakit kailangan sumabog ang ating papuri, pagsamba, pagpapasalamat sa ating Diyos. Hindi yung half-hearted, very cold, wala lang. No. Kailangan mo maunawaan. Sapagkat kailangan mo yun. Kailangan yun ng bit-bit mo pagharap mo sa Panginoon. Yung amazement. You're really amazed. Yung sinabi kanina, what a grace. What a grace we have. Hindi natin maintindihan yung grace na yun. Bakit binigay sa atin? Kailangan malinaw yan. I'm sorry. Kailangan malinaw yan, kapatid. Hindi pwedeng hindi yan malinaw sa mga hiliran ng Diyos. Because that's the only motivation you have. Baka iniisip natin, may iba tayong motivation para sambahin at purihin ng Diyos. Uy, may bago akong sasakyan. Lord, thank you. Hindi yun. Hindi yun. Uy, may bago akong trabaho. Lord. Uy, may bago akong damit. Lord. No, mababago yun. Isang araw, maluluma yun. Isang araw, papalitan mo yan. May isang bagay tayo. Once and for all, never to be repeated, never to be replaced. Ano yan? Ang katawan at dugo na naging dahilan bakit ka makakarating ng isang kalangitan, kapatid. Pag yun ang nawala sa isip at puso natin, ano ang motivation mo? So, verse 21. It is very important. Verse 21. It is very important to know and understand that in the Old Testament story of God's redemptive plan, God has a specific object for redemption. Asahin muli natin yung verse 21. Sabi doon sa verse 21. Then Moses, listen very carefully, summoned all the elders of what? Elders of what? Sinong sinasabihan ng Panginoon? Elders of what? Israel. Kasi ang pinag-uusapan natin, pakibalik mo dun sa kanila, yan. It is very important to know and to understand that the Old Testament story of God's redemptive plan, God has a specific object for redemption. A specific. Magliligtas siya, di ba? Pero may kinakausap siya. Sino yung mga tao na ililigtas niya? At nireveal naman ng verse 21. Sinong kinakausap niya? Israel. Okay? Kinakausap ng Diyos ang isang grupo ng tao kung saan i-redeem niya. Tutubusin niya. Then Moses summoned all the elders of Israel and said to them, go at once and select the animals for your families and slaughter the Passover lamb. Okay? Sino ang papatay sa Passover lamb? Sino daw? Sino mamimili at papatay dun sa Passover lamb? Sino daw? Yung din mga tao, ililigtas niya. Tingnan niyo yung connection. Sino daw yung papatay sa Passover lamb? Yung din mga tao, pinapatay ba na sa Egypt? Pakipatay niyo yung Passover lamb namin para magamit namin. Pinapatay ba ng Israel sa Egypt yung sakripisyo? Hindi. Sila mismo ang pumatay sa sakripisyo. Okay. The specific group is the nation of Israel.
Okay? Now, what is the meaning of redemption? Bago tayo pumalawat mga kapatid. Ano ibig sabihin ng redemption? Redemption. Sinong mahilig dito magsanla? Huwag nyo na itaas ang kamay nyo. Yung nakaranas nila magsanla sa Poncia. Sa Poncia. Ako nakaranas ako. Hindi ko naman kinakahiyay. Nakaranas ako. Maybe thrice, 4 na beses. Pagkabisado niyo yung pagsasanla, may tinatawag doon na sa Tagalog, tugos. Sa English, redeem. Okay? Redeem o tugos. Kasi inaalam natin ang ibig sabihin ng redemption. Kasi ito yung plano ng Diyos, tutubusin niya, i-redeem niya, at may grupo siyang tutubusin. Okay? Redemption means, number 1, andiyan ba? Redemption means, number 1, to buy back. Taking back what is originally yours. Okay. Ang redemption mga kapatid, pag pumunta ka ng sanlaan, pag magsasanla ka pa lang, ano yung isasanla mo? Sa kapitbahay mo ba o sa'yo? Sa'yo yun. Pag-aari mo yung isasanla mo. Okay? Ang ibig sabihin ng redeem, kinukuha mo ulit. Okay? Binibili mo ulit ang original na pag-aari mo naman. Okay? To buy back. To take back what is originally yours. Okay? Para may maintindihan natin na yung Israel, sinabi ng Lord, ikaw ang aking apple of the eye. Kilala kita, nakita kita, nung ikaw ay ginawa kita, nung ikaw ay nasa sinapupunan pa, tinyaga kitang ipon at lahat, sa akin ka. I'm calling you by name. You are mine, says the Lord sa Israel. Pag-aari kita. So redemption, mga kapatid, kung titignan niyo yun, ay kinukuha ng muli ng Panginoon yung original na sa Kanya. Sino si Israel nung hindi pa siya Israel? Jacob. Ang sinabi niya ng Lord, Jacob, you are mine. Sa akin ka. God is buying back or taking back what is originally His, the nation of Israel or Israel. And number 2 meaning, to save from captivity by paying a ransom. Okay, hindi ka pupunta sa sanlaan mga kapatid. Kung nagsanla ka ng gamit mo doon, hindi ka pupunta doon at sasabihin mo, yung pinatago mo niya, akin na ulit. Walang ganun. Walang ganun, di ba? Pagpunta mo doon, anong dadalhin mo? Yung karampatang price. Kung may mga tubo-tubo man yan, lahat yan, hindi mo makukuha yung sayo kung hindi mo ibibigay, eksakto lahat ng kabayaran ng sinanla mo. Tama mali. Yan ang ibig sabihin ng redemption. To save, to take back what is yours, to save that belongings o pag-aari mo sa pamamagitan ng pagbabayad, pagbibigay ng ransom. Okay? Ngunit ang sa Panginoon, bago tayo pumunta sa New Testament, sa Old Testament, mariredeem lang niya ang Israel sa panahon ng Passover kung magbabayad sila o magbibigay sila ng sacrifice. At ang sacrifice na ibibigay nila, papatayin nila, susunugin ang laman, ikukonsume, at i-extra, kukunin ang dugo sapagkat may paggagamitan ng dugo na yun. Okay, so how redemption can be done in the Old Testament? Paano ginawa yan? Paano binigyan ng instruction? Listen very carefully. Dito tayo medyo mahina, mga kapatid. Ang gusto natin yung mga instant. Kasi ayaw natin ng instructions. Ayaw natin ng process. Gusto natin yung mabilis ako. Tinanggap na kita. Tapos na, Lord, tinanggap na kita. Gagawin ko na yung mga masasarap sa buhay.
Ayaw natin ang mga instructions, ayaw natin ang mga commands. Pero intindihin natin mabuti, mga kapatid. Hindi tayo niligtas ng Diyos para magtampisaw. Niligtas niya tayo na hindi gumagamit ng anuman galing sa atin. Yun ang totoo. But there are commands and instruction doon sa kalagayan natin bilang ligtas. Na magiging dahilan pag na-i-exact natin o naibibigay natin yung demand na yun, yun ang mga dahilan bakit tayo masaya. Bakit tayo maligaya. Okay? Mga kapatid? How redemption can be done in the Old Testament. Paano nangyari? Ano instructions ng Lord? Bakit niya paano niya natubos ang Israel sa pagkaalipin? In verse 22, it says, "Take a bunch of hyssop, dip it into the blood in the basin, and put some of the blood on the top and on both sides of the doorframe. Not one of you shall go out the door of his house until morning." There are instructions. Huwag natin kakalimutan. Merong mga instruction. Number 1, sabi diyan, how redemption. Take a bunch of hyssop plant. Number 1. Yung hyssop plant, mga kapatid, isa yun sa mga tinatawag na bitter herb na ginagamit sa kanilang ritual. Pagkatapos itong Passover, magiging significant yung hyssop plant na yan. At pagpunta natin sa New Testament, mga kapatid, makikita natin na yan yung gagamitin, yung sanga ng hyssop plant na yan, yan yung gagamitin nung sinabi ng Lord, I am thirsty. Nauuhaw ako. Anong nangyari nun? Sinabi ng John, kumuha ng branch of hyssop plant ang isang soldier, idinip sa suka, vinegar wine, at iniabot sa Panginoon. Pinasipsip ang Panginoon. Hyssop plant ang ginamit na. Ma-interconnected yan, mga kapatid, pero pupuntahan natin later. Take a bunch of hyssop plant. Dip it into the blood of the sacrificed lamb. Spread the blood on top and on both sides of the doorframe. No one must go out the door of the house till morning. Yan ang instruction na kailangan gawin mo yan ng kung paano yan iniutos sa'yo. Hindi ka pwedeng mag-skip dyan. Wala kang pwedeng laktawan dyan. Yan ang gagawin, yan ang instruction ng Lord sa mga Israelita. Okay? The blood of the sacrifice. Hindi basta-basta kung anong blood. At yung dugo na yan, yan yung ipapahid sa hamba ng pintuan, taas at mga gilid ng hamba. Kung meron tayong door, may imagine nyo, ibig sabihin sa hamba. Kailangan makita yung blood na yan, spread all over that door jamb, hamba ng pintuan. At ang pinakahuling instruction, sabi ng Lord, pag naipahin na yan, wala nang lalabas yan. Walang lalabas. Hanggang sa makalipat ang destruction, hanggang sa umaga, walang lalabas ng pintuan na yan. You are covered because of that blood. Doon sa pintuan nyo. Kaya pag lumabas ka dyan, Israelita ka man, patay ka. Tandaan natin, patay ka. Kung lumabas ka doon sa instruction ng Panginoon. Sino mang Israelita, sino man siya, sa lumabas doon sa instruction na yan, patay siya. Hindi mananagot ang Lord sa kanyang buhay. And in verse 23, we should understand, mga kapatid, that the destroyer ang destroyer po na ito, sabi ng Biblia, yan, angel of destruction. Now, wag niyong intindihin yung ibang paliwanag na ibang mga sekta
O no, ibang mga nagpapanggap na relihiyon kung sino daw yung angel of destruction. Kalimutan niya. Ito po yung angel of destruction sa panahon ni Moses sa Exodus. Okay? We should understand that the destroyer did not enter and strike down those people inside the house because hindi pumasok ang maninila o papatay na angel of destruction sa mga bahay ng may pahid ng dugo sa kanilang mga hamba dahil anong dahilan mga kapatid? Because the angel of destruction saw the blood of the sacrificial lamb. Kailangan natin maintindihan ang ating pananampalataya, mga kapatid. Ang ating kaligtasan. Hindi tayo nagpapagalingan dito. Hindi nakatingin ng Diyos sa atin kung sino ang mga nasa loob ng truth and life. Kung sino yung kung anong personalidad ang nasa loob ng truth and life. Hindi yan ang tinitignan ng Diyos. Kaya nalagpasan tayo ng maninila o ng papatay sa araw ng Panginoon. Hindi siya titingin kung sino ka. Anong titingnan ng Diyos o anong titingnan ng angel of destruction? Kaya kanya i-spare sa kamatayan. Anong titingnan niya? The blood. Okay? Kailangan maintindihan natin mabuti. Kasi walang darating sa langit, mga kapatid, na nagyayabang. Wala. Wala pong sinasabi ang Biblia na darating ka sa langit at may bit kang pride at kayabangan sa sarili mo na, siyempre naman, dapat ako dito, siyempre naman, ako kaya ang pinakamagaling ng panahon namin. Ako kaya ang nagbigay ng pinakamaraming pera ng panahon namin. Ako kaya naglagay ng mga doon sa church namin. Ako kaya ang humayo ng pinakamatindi. Ako kaya nagsama ng mga walang gano'n. Tandaan natin, mga kapatid, hindi gano'n ang pananampalataya natin. Nagpapatuloy tayo sa Panginoon dahil alam natin ang truth. Na napakarumi natin. Nagtatampisaw tayo sa karumihan. Sa araw, tinapunan tayo ng awa ng Diyos. Hindi natin siya kilala. Wala tayong pake sa Diyos. Ini-ignore natin siya. Pero tinapunan niya tayo ng awa, kinuha, hinugasan, ginawang pinaging dapat ng mga karelasyon niya. Yun tayo. Walang dahilan na nakita niyo sa atin para kunin niya tayo. It is His own volition. And He washed us with His blood. Ang titingnan ng Diyos sa panahon ng katapusan, ang titingnan ng Diyos para hindi ka maging kagaya ng mga tutupukin ng Diyos pang walang hanggan, kapatid. Hindi ikaw, kundi ang dugo na nakapahid sa iyong pagkatao. If you have that blood of Jesus that washes you, that covers you, my dear brethren, titignan ka ng distraction, pero hindi ka niya sisilain. Titignan ka ng distraction, pero lalampasan ka niya. Hindi ka niya nakikita, ang nakikita niya ay ang dugo na nakapahid sa buhay mo, kapatid. The blood of the sacrifice. When the incoming destruction, mga kapatid, ay dumating sa Egypt ng mga panahon na yon, the angel of destruction saw the blood that was spread on top and on the sides of the doorframe of their houses. And by that blood, mga kapatid, hindi papasukin ng kamatayan ang mga taong nasa loob ng pinuprotektahan
ng dugo ng Panginoon. There is no other instruction to the angels of God, to the angels of destruction. There is no other instruction to them. Hindi nag-utos ang Diyos na, inisa-isa niya, si tandaan mo, si Tess, si May, si pag nakita mo doon sa loob, huwag mo pasukin yung bahay na yun. Walang ganung instruction ang Lord. Ano ang instruction lang na nag-iisa ng Lord sa angel of destruction? When you see the blood. When you see the blood that was spread, that was sprinkled all over the door jambs of their houses. When you see the blood, pass over them. Pass over their houses. Nagpasan niyo sila. Sino man ang nasa loob noon, tingnan mo lang kung nandun, nakapahid ang dugo. Okay? Importante. Makita natin, mga kapatid, yung kapangyarihan ng dugong nakapahid sa iyong katauhan, kapatid. There's no other instruction to the angels of God but to look upon the blood of the sacrificial lamb spread across the doorframes of the Israelites' houses. Because without that blood, kahit Israelita ka, kahit sino ka pa, without that blood of the sacrificial lamb, papasukin at papasukin ang bahay mo. Kahit sino ka pa, kung wala kang pahid ng dugo, presidente ka man ng Pilipinas, presidente ka ng United States of America, si pastor ka man, papa ka man sa Roma, kung wala kang pahid ng dugo ng sinakripisyong tupa ng Diyos, sino ka man, God will not respect you. Because the instruction of God sa mga magbibigay ng dilubyo sa sangkatauhan, ang instruction ng Diyos ay huwag mo silang gagalawin kapag nakita mo ang dugo na tumubos sa kanila, na nakapahid sa kanilang pagkatao. Mapalad ka. Ikaw man ang pinakasimpleng tao sa mundong ito. Mapalad ka kung isa ka sa napahiran ng banal na dugo ng ating Panginoon. Whether you are an Egyptians, Israelites, sino ka man, you do not have the blood, you will be destroyed. So listen very carefully. Hindi natin basta-basta ini-ignore ang salita ng Diyos. Dahil hindi mo matututunan. You must appreciate what God has done for you. You must appreciate the blood of Christ, the only reason, the only means why you will not be destroyed. The only means, nag-iisang paraan para hindi ka ma-destroy o mapahamak, para hindi ka mapunta sa kapahamakan. Sa impyerno, ang nag-iisang paraan ng Diyos ay ang mapahiran ka, mahugasan ka, ma-sprinkle ka ng dugo ng ating Panginoong Yesu Cristo. Meron ako ipapakita sa inyo, kapatid, na important yan. Pakiayos mo nga yung hindi nakitang mabuti. Hindi maliliitan yan. Magko-close tayo dito. This is only the introduction of the blood.
Talaga bang putol yung nasa ibabaw? Okay. Okay, naano naman, naaninag naman. Okay, magpo-close tayo dito mga kapatid, sa picture na ito. So, ano to mga kapatid? Sino nakaka-recognize? Naituro na natin to. Nagkaroon na tayo ng mga studies tungkol dito. Ano to mga kapatid? Sa Tagalog, kaban ng tipan. Sa English, the Ark of the Covenant. Okay. So makikita nyo dyan, merong kahon, merong pangbitbit ng kahon. Hello, hello, hello. Hello, yan. Ayan. So makikita nyo dito mga kapatid, ito yung Ark of the Covenant. Okay? Kahon siya. May kahon, ito tong malaki na to, kahon yan. Tapos may dalawang stick sa magkabila. Yung stick na yan, merong sinusuotan na ring yan. Ayan, yung mga ring. Ayan. Doon nakasuot yung mga stick. Para mabuhat yan ng dalawang katao. Parang kung sino yung mga nag-construction dito dati, may kahon nun ng pagbubuhos. Dalawang tao magkabila. Yan. Bit nila yung Ark of the Covenant. Pinag-aaralan natin na may laman ng Ark of the Covenant na yan. Young people, natatandaan niyo pa? Meron laman sa loob yan. Ano? The staff of Aaron that burns. The jar of manna containing manna. And, pangatlo, the Decalogue, yung 10 utos ng Diyos, yung 2 tablet of stone. Pero hindi na yung original stone kasi binasag na ni Moses yung original. Nung bumaba siya galing ng Sinai, nakita niya na nagkakasala ang mga tao, hinagis niya yung original na stone, nabasag yun. Okay? Ang nakalagay dito yung sumunod na ginawa. Okay, so the Decalogue, the 2 tablets of stone, the rod of the staff of Aaron that buds, yung tungkod ni Aaron na nagkaroon ng usbong, nabuhay yung tungkod na yun. And then the jar of manna. Yun yung nasa loob. Pero nakukuberan siya o natatakpan siya. Ito yung takip niya. Ang takip niya, merong 2 angel dyan. Kung ito yung Ark of the Covenant, sa takip na yan, may makikita kayong miniature ng angels. Okay? Nakatakip siyang ganyan. Ganyan ang forma niya. Magkabila. Yung malabay na pakpak niya, nakatakip dito dito. Ang tawag natin dito sa cover na ito is mercy seat. Okay? Mercy seat. O sa Tagalog, luklukan ng awa o luklukan ng habag. Okay? Sundan niyo mga kapatid. Sa mercy seat, mayroong mga angels na nakatugaygay. Okay? Ang mga angels na yan, hindi nila nakikita yung loob. Ang nakikita nila yung cover. Okay? Ang angels kasi hindi omniscient kagaya ng Diyos. Okay? So ang tinitingnan ng angels na yan sa mercy seat o yung sa Ark of the Covenant is only the mercy seat o luklukan ng habag. Doon lang sila nakatingin. Magkabilang silang dalawa. Nakatingin sila. Okay. Sa tuwing magkakaroon ng sacrifice o ritual ang Israel, mga kapatid, ang Ark of the Covenant ay nandun sa dakong kabanal-banalan. Walang ibang makakarating yan, kundi yung mga punong saserdote. Okay? Kapag sila nagdadala ng sacrifice doon, mga kapatid, winiwisikan nila yan ng naging sprinkle sila ng blood.
ng dugo. Ang blood, hindi na nakakarating dito sa loob. Ang blood, dugo, nandito na lang sa ibabaw, sa cover ng Ark of the Covenant. Pag nag-sprinkle ng blood ng sacrifice, napupunta yung blood na yan dun sa cover. Okay? So ano lang ang nakikita ng angels? Nakikita pa ba ng angels yung 10 utos? Yung authority ni Aaron? At yung jar of manna? Ano na lang ang nakikita ng angels? The blood. Okay? Itingnan niyo mabuti yung istorya ng Exodus. Ang nakikita na lang ng angels is the blood of the sacrifice. Yun na lang ang tinatanong nila. Ngayon, ang buo na ito, mga kapatid, lahat yan, gold-plated. Yung Ark of the Covenant, gold-plated lahat yan. Maliban dun sa cover, which is pure gold. Lahat yan, gold-plated, maliban dito, sa mercy seat, siya lang ang pure gold. All the coverings na nakikita ng mga angels na yan, ang covering na yon, which is the mercy seat, is pure gold. Ano ibig sabihin ng mga yan, mga kapatid? So, mercy seat, sa Tagalog, luklukan ng habag. So, the angels of destruction, ang instruction sa kanila, mga kapatid, ay nanggaling noon sa nagpasan nyo ang mga taong kinaawaan ko. Mercy. Kinaawaan ko sa pamamagitan ng sakripisyong dugo. Yun lang ang inyong titignan. Di nyo sila titignan kung anong ginawa nila, kung anong mga pagsunod nila. Ang titignan nyo ay yung mercy ko sa kanila, which is signified by the sprinkling of my blood, the blood of the sacrifice. Okay? And then, yung cover na yan, mga kapatid, yung mercy cover na yan, mercy seat cover na yan ay pure gold, ngunit ang ibang parte ay gold-plated lamang. Ano ibig sabihin? Mas mahalaga sa lahat, sa Ark of the Covenant, yung habag ng Diyos. Walang ibang anumang gawa ng tao, anumang pinagmamalaki ng tao, anumang pagsunod niya, anumang inaangkin niyang paraan para siya ay magkamit ng pabor ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, maruming basahan lamang. Ang nag-iisa na indestructible, na hindi mapapalitan, ay ang pure gold mercy o habag o awa ng Diyos sa kanyang sa kanyang object of redemption, object of salvation. Kapatid, kapag naiintindihan mo ang mga ito, walang tinignan ang Diyos sa iyo. Hindi ka espesyal kanino man. Hindi ka nakakalamang kanino man. Hindi mas lamang si Pastor Doy dahil siyang nagsasalita, no? Sabi ni Apostol Pablo, matapos kong ipangaral ng mabuting balita, kung hindi ako talaga ay nakatuon sa aking Diyos, maaaring maligtas ang aking mga inaralan, pero ako mismo, sabi ni Apostol Pablo, maaaring ma-reject sa napakahalagang, napakatinyas na kaligtasan na galing sa Diyos. Walang tinitignan mula sa iyo. At ito isang bagay na dapat mong
maunawaan, maintindihan mabuti, at sukat magbigay sa iyo ng lubusang pagpupuri, pagpapasalamat, at pagsamba sa Diyos. The reason why the angel of destruction will pass over you, my dear brethren, is that you are under the mercy seat of our Lord Jesus Christ. You are under the grace, awa, kabutihang loob, dahil sa kanyang inialay sinakripisyong buhay at ibinubong dugo at ipinahid sa iyong pagkatao. Kapatid, masusumpungan mo ang katotohanan at makakarating ka sa imposibleng marating ng sino mang tao, maliban na kung siya ay kaawaan at pahira ng dugo ng nagsakripisyo tupa ng Diyos sa ating Panginoon sa Kristo. My dear brethren, it's very important for us to see and understand the significance of the blood of our Lord Jesus Christ that was shed for us. It is not a thing para baliwalain natin o ignore natin, mga kapatid. This is a very serious business from God na dinadamay tayo, sinasama tayo, pinapaunawa sa atin. We, as an elect of God, we must see and understand. And this understanding is our motivation, our vessel, para maging handa tayo, maging preparado para sa dalisay at walang hanggang pagpupuri, pagpapasalamat, at pagsamba sa Kanya. We have introduced, my dear brethren, the blood of the sacrifice of God, the blood of the Lamb. Susunod, pag-aaralan po natin yung mga verses from 24 to 30. We have only discussed verses 21 to 20. Pasalamatan po natin ang papurihan ng ating Diyos. Tayo po